Nagsisimula ang eksena sa isang mag-asawa, sina Truman at Patricia, na mahimbing na natutulog hanggang sa makarinig sila ng hindi pamilyar na tunog. Sa paghihinala na ito ay isang nanghihimasok, maingat silang bumaba sa hagdanan at nakita nila ang isang batang babae na natutulog sa sopa sa ilalim ng impluwensya ng narcotics. Kinikilala siya ni Truman bilang isa sa kanyang mga kliyente na nanatili pagkatapos ng isang party noong nakaraang gabi. Ginising niya ang dalaga at hiniling na umalis. Dito, malalaman natin na si Truman ay isang struggling businessman na patuloy na nagho-host ng maliliit na party sa kanyang lugar sa pag-asang makakarating ang mga deal sa kanyang mga kliyente. Nang maglaon, sinabi ni Truman, gaya ng dati, sa kanyang asawa na ihanda ang hapunan dahil mag-iimbita siya ng malaking kliyente. Tila nagagalit si Patricia sa kanyang pang-araw-araw na walang kwentang partido, ngunit sa pagkakataong ito, naniniwala si Truman na mababayaran nila ang lahat ng kanilang mga utang at pagkakasangla kung magagawa niya ang deal na ito. Bilang karagdagan, lumilitaw na si Truman ay biglang bumili ng mamahaling kotse para lamang mapabilib ang kliyente. Nang makita ito, nagalit si Patricia na itinuro na mayroon na silang sapat na mga utang upang bayaran. Nais na magtrabaho ni Patricia sa ilang mga part-time na trabaho, ngunit ayaw ni Truman na magtrabaho siya. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa atin ang isang mayamang negosyante na nagngangalang Alex Weston, ang kanyang asawang si Marina, ang kanilang anak na si Robbie, at ang kanilang trabahador sa bahay na si Belle. Masyadong abala sina Alex at Marina sa kanilang trabaho kaya hindi sila makapaglaan ng oras para sa anumang gawaing bahay kahit maging sa kanilang anak. Isang araw, ipinaalala ni Belle sa kanila ang tungkol sa kaarawan ng kanilang anak. Ngunit ang abalang mag-asawa ay hiniling lamang sa kanya na batiin siya ng isang maligayang kaarawan para sa kanila. Si Robbie, na nakarinig sa kanilang pag-uusap, ay nasaraan ng loob. Buti na lang at pinasaya siya ni Belle sa pamamagitan ng pagsorpresa sa kanya ng cake kasama ng birthday gift. Sumunod, si Robbie ay tumungo sa paaralan at hinihintay ang pagdating ng kanyang crush na si Cheryl. Nilapitan siya nito at inaya siyang makipag-date. Nakalulungkot, magalang na tinanggihan ni Cheryl ang kanyang alok, sinabi na may gusto na siyang iba. Ang pagtanggi na ito ay nagpalungkot kay Robbie kaya nagpasya siyang laktawan ang mga klase at nagmaneho paalis. Nang maglaon, nalaman ito ni Alex at hinarap si Robbie sa bahay. Binanggit niya na gusto niyang i-enroll si Robbie sa pinakamahusay na universidad at para dito, kailangan niyang makakuha ng magandang marka sa paaralan. Bukod dito, kinuha ni Alex ang mga susi ng kotse bilang isang parusa sa kanyang nakaraang pagkilos. Sa parehong gabi, inanyayahan ni Truman ang kanyang mayayamang kliyente na si Mason para sa hapunan sa kanyang lugar. Gusto niyang i-seal ang deal sa lalong madaling panahon, ngunit hindi man lang pinapansin ni Mason ang kanyang mga salita. Ito ay dahil nabighani siya sa kagandahan ni Patricia at sinimulan itong ligawan ng walang humpay. Sinubukan pa niyang hawakan siya sa ilalim ng damit niya, dahilan para umalis siya sa galit. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagtapat niya sa kanyang asawa ang tungkol sa insidente, umaasa sa suporta nito. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Truman na sumunod dahil ang deal ay napakahalaga sa kanila. Dahil dito, walang pagpipilian si Patricia kundi ibigay ang sarili. Bilang resulta, hinayaan ni Truman si Mason na makipagkulitan sa kanyang asawa para lang sa kapakanan ng deal. Kinaumagahan, dumating si Truman sa opisina kung saan ipinaalam sa kanya ng kanyang katulong na ang mga amo ay nakikipagpulong sa isang lalaking tinatawag na Alex. Makalipas ang ilang sandali, nalaman niya na ang deal, na walang pagod niyang pinaghirapan para ma-secure, ay naibigay na kay Alex. Sinusubukang hikayatin ni Truman ang kanyang amo, na si Mike, ngunit sinabi ng huli na kilala si Alex sa industriyang ito at mas mabuting karagdagan sa kumpanya. Nawasak, umuwi si Truman at ibinahagi ang balita kay Patricia na parehong apektado ng mga pangyayari. Kinabukasan, naghahanda si Truman na pumunta sa opisina na ikinagulat ni Patricia dahil karaniwang hindi siya nagtatrabaho tuwing linggo. Pagdating, pumasok siya sa kanyang cabin at ginawa ang hindi maisip dahil sa depresyon. Narinig ng naglilinis na babae ang putok ng baril at nagmamadaling tingnan ang pinanggalingan, na bigla lamang sa malungkot na tanawin ng pagkamatay ni Truman. Ang balita ay inihatid kay Patricia na nag-iwan sa kanya ng pagkawasak. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Patricia sa opisina ng kanyang asawa at nakipagkita sa kanyang amo na si Mike. Nagtanong siya tungkol sa insurance policy sa pangalan ni Truman, ngunit malamig na sumagot si Mike na hindi wasto ang insurance dahil ginawa ni Truman ang hindi maisip.
Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pumunta si Patricia sa cabin ng kanyang asawa para kunin ang kanyang mga gamit. Sa panahon nito, ninakaw niya ang lahat ng mahahalagang impormasyon mula sa computer na may determinadong intensyon na maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang asawa. Una sa lahat, nagmaneho si Patricia sa tirahan ni Mason at hindi nag-atubiling barilin siya habang maliwanag pa ang araw. Pagkatapos ay sinimulan niyang subaybayan ang mga aktibidad ni Alex at hindi nagtagal ay nalaman niya ang tungkol sa kanyang anak na si Robbie. Pagkatapos nito, sinundan ni Patricia si Robbie sa kanyang paaralan, kung saan nagpanggap siya bilang isang nag-aalalang magulang at kumuha ng letterhead ng paaralan. Sa gabing iyon, ginamit niya ang letterhead para gumawa ng liham sa mga magulang ni Robbie, na binibigyang diin ang pangangailangan para sa isang tutor upang matiyak ang tagumpay sa akademiko ni Robbie. Kinabukasan, nakatanggap si Patricia ng tawag sa telepono mula kay Marina na nagpaabot ng imbitasyon para sa isang talakayan sa kanilang tahanan. Itinago ni Patricia ang kanyang pangalan bilang Amanda at bumisita sa tirahan ni Robbie. Sa kanyang pagdating, ang binatilyo ay agad na nabighani sa kanyang kagandahan at nais siya bilang kanyang tutor. Nagtatanong si Marina tungkol sa posibleng petsa ng pagsisimula ng pagtuturo, kung saan sumagot siya na kakailanganin niya ng ilang araw dahil kasalukuyang sumasailalim sa pagsasaayos ang kanyang bahay at kailangan niyang maghanap ng pansamantalang tahanan. Nang marinig ito, binanggit ni Robbie ang kanilang guest house bilang isang tirahan niya. Sumang-ayon sina Alex at Marina sa kanilang anak at inalok kay Patricia ang guest house, isang alok na tinatanggap niya. Simula sa susunod na araw, sinusundo ni Patricia si Robbie mula sa paaralan habang nakasuot ng kaakit-akit na damit. Sa pagbabalik nila sa guest house, sinimulan niya ang kanyang mga sesyon sa pagtuturo, ngunit sa lahat ng oras na ito ay nabibilib si Robbie sa kanya. Sa pagdaan ng mga araw, nakipagkaibigan si Patricia kay Marina upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa pamilya. Upang makuha ang kanyang tiwala, tinutulungan niya si Marina sa iba't ibang gawain. Sa kalaunan, natuklasan ni Patricia na umiinom si Marina ng mga tableta para makontrol ang kanyang pagkabalisa. Gamit ang kaalamang ito, sinimulan niyang magdagdag ng narcotics sa kape at alak ni Marina na unti-unting lumala ang kanyang kalusugan. Isang gabi, naglalaro ng basketball si Robbie sa likod bahay nang mapansin niyang nagpapalit ng damit si Patricia sa guest house. Naintriga, sinimulan niyang tiktikan siya sa pamamagitan ng kanyang bintana. Nakikita ni Patricia ang kanyang mga kilos ngunit nagkunwaring walang kamalay-malay. Pagkatapos ay sinimulan niyang hawakan ang sarili upang pukawin siya. Noon lang, nahuli ni Belle si Robbie sa akto at pinagalitan siya bago siya dinala. Kinabukasan, nagpahinga si Belle sa isang araw sa trabaho at pumunta sa kanyang mga gawain. Busy sa kanilang trabaho sina Alex at Marina kaya naman naiwan si Robbie na mag-isa sa bahay. Sinamantala ni Patricia ang pagkakataong ito na bisitahin ang silid ni Robbie at bigyan siya ng babala laban sa pag-espiya sa kanya. Higit pa rito, sinasabi niya sa kanya na kung may gusto siyang tingnan, kailangan lang niyang kumatok sa kanyang pinto at hingin yon. Dahil sa mungkahing ito, tuwang-tuwa sinundan siya ni Robbie sa kanyang silid. Doon, sinabi sa kanya ni Patricia na ituturo niya sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagkatapos ay hinikayat niya itong tanggalin ang damit nito at hinalikan siya at ang dalawa ay nauwi sa isang matinding bakbakan. Kinaumagahan, nilapitan ni Patricia si Alex at nakipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng kanilang maikling palitan, bumalik siya sa kanyang silid at natuklasan lamang na si Belle ay naglalagay ng harang sa kanyang bintana. Nang maramdamang maaaring makagambala si Belle sa kanyang plano sa paghihiganti, nagpasya si Patricia na alisin ang matandang babae. Isang araw, nang si Belle ay nag-iisa at nagkataong maglalaba, si Patricia ay maingat na pumasok sa bahay at pumunta sa basement. Sa nakatagong espasyong ito, gumagawa siya ng bitag gamit ang manipis na wire at inalis ang bumbilya. Maya-maya, bumaba si Belle sa madilim na hagdanan, kung saan, sa kasamaang palad, naapakan niya ang set-up wire na ginawa ni Patricia at namatay. Sa gabi, umuwi si Robbie mula sa paaralan at agad na hinanap si Patricia upang ipakita ang kanyang mga marka na nakakagulat na umunlad. Dahil nahikayat sa positibong balitang ito, nagbahagi sila ng isa pang matinding digmaan. Hindi nagtagal, dumating si Marina mula sa trabaho at tinawag si Belle. Nang mapansin niyang hindi siya nakakatanggap ng anumang sagot, pumunta siya upang tingnan siya sa basement. Sa kanyang takot, nakita niya ang walang buhay na katawan ni Belle doon. Sa resulta ng kalunos-lunos na pagtuklas na ito, pinangangasiwaan ng mga awtoridad ang mga labi ni Belle
habang si Marina ay nagpupumilit na tanggapin ang pagkawala. Nang gabing iyon, nilapitan ni Patricia si Alex na naglalaro ng snooker. Nang makita siyang nabalisa dahil sa mga kamakailang pangyayari, lumakad siya palapit sa kanya at sinubukang akitin siya, tinitiyak sa kanya na tutulungan siyang makapagpahinga. Pagkatapos ay yumuko siya sa pool table kaya binigyan siya ni Alex mula sa likod. Ang buong affair na ito ay nakita ni Robbie sa bintana kaya kumilos si Patricia na parang pinipilit siya ni Alex. Kinabukasan, nagboluntaryo siyang manatili sa pangangalaga ni Marina dahil wala na si Belle. Sa pagsunod sa kanyang pattern, iniinom ni Patricia ang kape ni Marina bago ito ihain sa kanya. Nakipag-ugnayan din siya sa parmasya gamit ang pagkakakilanlan ni Marina at humiling ng higit pang mga tableta. Ang lahat ng ito ay nakakatulong sa paghina ng kalusugan ni Marina dahil sa mga tableta. Pagkatapos, dumalaw si Patricia sa kwarto ni Robbie at humingi ng tawad sa nasaksihan niya kanina sa pool room. Mapanlin lang niyang iginiit na pinilit siya ni Alex na gawin iyon, na lalong nagpainit sa galit ni Robbie sa kanyang ama. Isang araw, pumunta si Patricia kay Marina na may dalang isa pang kape, pinaghalo ang laman ng droga. Sa kanilang maikling pag-uusap, binanggit niya na ang kanyang bahay ay magiging handa sa loob ng ilang araw na nagpapahiwatig na siya ay aalis. Bilang tugon, pinasalamatan siya ni Marina sa pagiging mabuting kaibigan at pagtulong sa kanya sa buong oras na ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang bumangon mula sa kanyang upuan ngunit biglang nakaramdam ng pagkahilo. Sa sandaling ito, sa wakas ay napansin ni Marina na may mali sa kanyang kape at pinaghihinalaan niya ang pagkakasangkot ni Patricia. Nang gabing iyon, bumisita si Robbie sa kwarto ni Patricia para magpaalam sa kanya dahil aalis ito para sa kanyang bagong out-of-state university at mananatili sa hostel. Bilang resulta nito, ang dalawa ay nakipag-ugnayan sa isang madamdaming pag-iibigan sa huling pagkakataon. Kinabukasan, umalis si Robbie sa airport kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan at umalis din si Patricia sakay ng kanyang sasakyan. Pagsapit ng gabi, bumuhos ang malakas na unos at si Marina, na nag-iisa sa bahay ay nakaramdam ng takot. Upang patindihin ang kanyang takot, nakatanggap siya ng mga nakakabagabag na tawag sa telepono at nakakaranas din ng pagkawala ng kuryente. Sa gitna ng lahat ng ito, nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa basement. Kumuha siya ng kutsilyo at bumaba siya para mag-imbestiga. Kasabay nito, pag-uwi ni Alex mula sa trabaho, nagulat si Marina at muntik nang magkamali ng tamaan siya. Kasunod nito, sinisikap niyang ipaunawa kay Alex na masama si Patricia, ngunit tinalikuran niya ang mga sinasabi nito at lumayo. Sa umaga, bago tumungo sa opisina, napansin ni Alex ang numero ng kotse ni Patricia at naalala niyang nakakita siya ng katulad na kotse na minamaneho ni Truman. Pagdating sa opisina, hinalungkat niya ang natitirang mga gamit ni Truman at natuklasan ang isang larawan na nagtatampok kay Truman at Patricia. Dahil sa pag-aalala, pinuntahan niya ang kanyang amo, ipinahayag ni Mike at nang huli na si Patricia talaga ang asawa ni Truman. Nagpadala ito kay Alex sa isang estado ng takot at desperadong sinusubukan niyang makipag-ugnayan kay Marina. Nang mabigo siyang kumonekta sa kanya, nakipag-ugnayan siya sa pulisya at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa kanyang asawa. Samantala, sa bahay, nagpakita si Patricia sa silid ni Marina na may masamang layunin na wakasan ang kanyang buhay. Pinigilan niya si Marina, pinahiga siya sa kama, at pinipilit siyang uminom ng tableta. Gusto siyang patayin ni Patricia sa paraang lalabas na parang self-kill ang ginawa niya. Ngunit nang malapit na niyang tapusin ang kawawang babae, dumating si Alex sa tamang oras upang makialam. Sa ngayon ay nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, buong tapang na inamin ni Patricia ang lahat ng kanyang mga aksyon sa ngayon, kabilang ang kanyang pisikal na relasyon sa kanilang anak. Nagalit si Alex dahil dito na pagkatapos ay sinampal siya at itinulak sa bintana. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, ngunit sa oras na ito, lumilitaw na tumakas si Patricia. Tinulungan ng pulisya ang mag-asawa na kumalma na tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Sa huling eksena, ang mag-asawa ay nakatanggap ng isang nakapagpapatibay na tawag mula sa kanilang anak na ibinahagi na siya ay maayos na nag-aayos sa kanyang bagong kapaligiran. Pagkatapos ibaba ang telepono, umatras si Robbie sa kanyang kama kung saan naghihintay si Patricia para sa kanya. Pinatay nila ang mga ilaw bago matulog ng magkasama. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.